Alam nyo ba mga kababayan, kung sakaling itong si Risa Hontiveros, kaya niya lang talunin itong si VP Sara sa 2028 presidential election, wala akong impeachment na mangyayari dyan. Dahil alam ho nila, hindi ho nila matatalo itong si VP Sara, kaya idadaan nila sa santong paspasan. Dito sa video na to, sinagot ho ni Risa Hontiveros itong si Vice President Sara Duterte. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo yan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Umamin na ho si Risa na habang merong Vice President Sara Duterte, yung full-blown Duterte comeback sa 2028, talagang makatotohanan yan. Pero pagka itong si Risa, natanggal nila si VP Sara sa santong paspasan, maraming witness na naitanim dyan sa impeachment. Anak ng toka, pagka usapang tanim witness talaga, pangalan ni Risa Hontiveros, di nawawala dyan. Hindi tayo nagsabi niyan, si Attorney Ferdinand Topacio. Balita ho natin, naku, yari ka kay Attorney Ferdi. Next video ho yun mga kababayan. Ethics complaint laban dito kay Risa Hontiveros sa di umanong pagtatanim niya ng witness. Inihain itong si Attorney Ferdi Topacio. Unahin na muna natin itong ating napakagandang Vice President Sara Duterte. Yan talaga masyado kasing insecure itong si Risa. Di ba? Ano ba madam, hindi niyo ba talaga matanggap na hindi yung pagmamahal na ibinibigay namin dito kay VP Sara, hindi pwedeng mapunta sa inyo. Diba? Linawin natin yung pagmamahal ng mga majority ng mga Pilipino, at hindi naman tayo nagsasalita niya na propaganda o kung anong kalokohan. Sinasabi ho natin yung mga litanya na yan, nakabase ho yan sa siyensya. Diba? Nakabase ho yan sa mga latest na survey na naglalabasan na kung saan 2% lang ho kayo, ma'am. Si John Vic, 0.2%. Si VP Sara ang number 1 presidential candidate sa 2020. Yaan hindi propaganda, hindi paninira o kung ano pa man. Yang pinagbatayan dyan siyensya. Na kung saan ang sinasabi ng siyensya, itong si VP Sara, mahal ng sambayan ng Pilipino. At yung pagmamahal na yan, hindi mo makakamtan, kailanman. Kaya naman, umpisahan ho natin ang ating napakagandang Vice President Sara Duterte. Palakpakan ho natin. Palakpakan ho natin. Yan. Nakikita ko lang itong si VP Sara, yung tipong natutuwa ako dahil yung kanyang fighting spirit talagang hindi basta-basta nagigiba, natitibag. Pero nalulungkot ho tayo dahil itong mga bagay na to hindi naman ho dapat pagdaanan itong si VP Sara. Kumbaga wala ho siyang ginawang impeachable offense. Wala siyang ganung ginawang bagay. Yung nagnakaw ng bilyon, trilyon, dinispal ko ang pera na sambayan ng Pilipino, nagpapakasasa, pasinghot-singhot lang ng pulburon sa Malacanang. Yung na walang inisip kundi protektahan ng ating mga kabataan noong nasa Department of Education siya. Yung na ang trabaho lang naman talaga ng Vice President mag-relax at maghintay na magurgur ang Presidente. Naman talaga, literal, spare tire ka. Pero kahit yun lang ang nakalagay na mandato niya sa saligang batas, pero pinipilit pa rin niyang makatulong sa ating bansa, pinipilit pa rin niyang matulungan ang ating mga kababayan dahil sa pagiging incompetent ng presidente, tapos ito pang aabutin niya. Yun lang kinalulungkot natin. Pero natutuwa tayong makita na ang fighting spirit ng ating napakagandang Vice President talagang palag-palag ho mga kababayan. Kaya hindi ho natin iiwan yan. Gagawin ho natin ang ating makakaya para makumbinsi pa lalo yung karamihan sa ating mga kababayan. Kumbinsido naman. Nakabase yan sa survey, nakabase yan sa siyensya na hindi pinakikinggan ng ating mga kababayan yung mga paninira nitong si Risa Hontiveros. Risa Tanas. Si ano lang tumatawag sa kanya niyan, di ba? Yung mga ibang mga Duterte supporter. Pero atin, Risa Hontiveros na lang. Eto, VP Sara, palakpakan pa natin ng isang beses. Ano talaga natin yan? Isa ho yan. Kasi yung ganda ni VP Sara na yan ang ating mga trip di ba? Maganda, matalino, matapang, full package talaga. Kaya naman sa 2028 presidential election, kahit hindi pa tumatakbo yan, Sara Duterte for president sa 2028. Naku, nangangatog ang tuhod ni Risa pagka naririnig niya yun. VP Sara, pasok! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Gandang araw, VP. Ang impeachment complaint na inendorso ng Akbayan
ay isang papel na walang kalakip na kahit anong ebidensyang magpapatunay sa mga paratang na isinasaad dito. Hindi na ito bago. Matatandaan na ang impeachment laban sa akin ay naging sagot nila sa aking pag-alis sa gabinete. Isang hakbang na isinagawa dahil hindi na maipaliwanag ng Pangulo ang patuloy na pagkalugmok ng bayan sa kahirapan dulot ng kanyang kapabayaan at bisyo. Noong 19th Congress, binuksan pa nila ang isang Investigation in Aid of Legislation. Hindi upang lumikha ng batas, kundi upang magsagawa ng isang malinaw na fishing expedition para sa planadong impeachment laban sa akin. Paulit-ulit nilang ibinandera ang isyung Mary Grace Piatos bilang umano'y bahid ng katiwalian. Kahit na sa kabila ng lahat ng investigasyon ay wala silang naipakitang kahit isang direktang paglabag sa paggamit ng confidential funds. Sumunod na Speaking of paggamit ng confidential fund, eto kasi bias pagka sa aking manggagaling na yung bang intelligence and confidential fund na yan, dapat bang talagang ipakita ang pangalan yan? Okay? Ayoko sa akin manggaling. Ito, panoorin mo natin itong si Congressman Egay Irice. Ano tayo, kumbaga, sunod-sunurin natin para ika nga manggaling na mismo sa bunganga ng mga kaalyado ng mga Pinklawan at Dilawan na yung gusto nilang mangyari sa impeachment na yan, hindi ho yan nakabase sa rules. Diba? Hindi ho yan ika nga walang basihan yung mga aligasyon kay VP Sara Duterte. Eto, ipasok ko natin itong si Congressman Egay Irice. Yung sa intelligence funds, tatagal ko sa gobyerno, alam ko po, yung mayor, governor, intelligence agencies, police, maski si presidente, pagka po intelligence fund, hindi requirement na ilagay mo yung tunay na pangalan ng mga recipients. Hindi required na ilagay ang tunay na pangalan ng mga recipients. Kung ipagpilitan nila yung Mary Grace, di galing sa akin. Kasi pagka nang galing sa akin, update, bias ko naman, Sara Duterte, supporter ka Duterte sa DDS ka unfair naman yun, di ba? Di ba? Ipapaliwanag mo yan sa mga individual dyan sa House of Representative na ipinipresenta nila sarili nila gitna pero mga Pinklawan at Dilawan ayun na, Edgar Erice. Hindi required ilagay ang pangalan. Mayor, mga nasa intelligence agency, presidente, hindi required yan. Kaya yung gustong mangyari nila, yung Mary Grace Piatos, again, ano nga yun bawal nga yun doon sa rules, doon sa memorandum na kung saan ang gamit ng particular na pondo na yan, hindi talaga required ibigay ang pangalan ng recipient ng pondo na yan. Nakuha niyo ba mga kababayan? Ngayon, kung i-require pala natin yan, yung kay Marcos Jr. ang unahin natin. Dahil ang pinag-uusapan natin doon, hindi ika nga katiting na pera na 125 million. Billion pinag-uusapan natin sa pondo nitong si Bangag. Asset yun, intelligence asset. Doon may lalagay yung pangalan, i-expose mo. Kaya isasubmit mo yan, enclosed envelope, sa Commission ng Audit. Naka-seal yan. Yung intelligence fund po, unlike yan any other funds sa ating budget. Nakuha nyo ho yan. Unlike yan ng any other fund sa ating bayan, special ho yan. Kasi anong gagawin mo doon sa pinagbigyan mo? Teka lang, bigyan mo ako resibo, anak ng toko resibuhan kita, pambira ka, ikaw tumanggap niyan pagka nagkabistuhan. Napakasensitibo yung binigay na impormasyon about sa mga kamatayan black, ay makabayad black. Kung sino nagre-recruit, nagpapaakit sa bundok sa ating mga estudyante. Kung sino nagtutulak ng droga sa gilid ng mga eskwelahan. Paano kung mga sindikato pa lang makakabangga ng mga asset, mga informant na nagbigay ng impormasyon sa Office of the Vice President, di nakompromiso yung identity nila. Pati sila napahamak sa halagang 50 mil. Ang hihina ho talaga ng mga kokote, nung mga nagrereklamo kay Mary Grace Piatos at dito kay Kokoy Villamin o kung sino man yan. Mantakin mo kay Noynoy Aquino doon sa mga nagdaang presidente. Pangalan pa ng basketball player ang nilalagay nila. Tuloy mo, VP. Ganda ni VP talaga. dito ang bentahan ng mga pirma para sa impeachment at ang mga tinaguriang for later release projects na ipinangako umano sa ilang miyembro ng Kamara upang itulang ang impeachment laban sa akin. Mga pangyayaring mismong inamin na ng ilang mambabatas sa kanilang mga naging pahayag. Mga kababayan,
walang kredibilidad ang akbayan upang mag-endorso o magsumite ng impeachment complaint. Ilang ulit ng hayagang ipinahayag ng kanilang pinuno ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo. Naku po, Isang aray ko. malinaw na indikasyon ng pampolitikang motibo sa likod ng kanilang mga hakbang. Huwag nating kalimutan ang makasaysayang talumpati noong Agosto 2024 ni Risa Ontiveros, Naku po. kung saan malinaw niyang inilahad ang tunay na motibo ng akbayan bilang isang grupo. At habang Ito na ho, pupunta na ho tayo kay Risa. Dito kay Risa Ontiveros. Dito natin papanoorin to si Risa. Yay! At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. Naku po. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. Wow! Pambira. Yun ang mga propaganda. Propaganda ho yan noong mga gustong maging presidente. Gagamitin nila yung usaping China, ika nga para ma-agitate ba ang ating mga kababayan. Pero yung mga Duterte supporter din ma-agitate. Gamitin mo yung usaping China, mumurahin ka naman. Alam ko na, nakikinig-kinig ka sa mga dilawan at tinklawan, sa mga walang kwentang tuta ng mga Amerikano. Sa kanila ka nakikinig, kaya wala ka sigurong alam. Di ba? Nagpapakaaso kayo dun sa naratibo ng Amerika. Kasi tayo ho dito mga kababayan, hindi tayo aso nung kanino pa mang bansa. Aso tayo dito sa interes na sambay ng Pilipino. Kung naayon sa interes ng sambay ng Pilipino, nadikitan natin yung mga malalapit na superpower sa Pilipinas para ika nga ay makabuelo tayo. At balang araw tingnan tayo nito mga superpowers na to na sabihin nila, hindi na natin pwedeng basta-basta basain yung mga Pilipino na yan. Mabigat na yung mga dekalibre na yan, di ba? Malulupit na mga kargada niya, di ba? Hindi pwede yan. Hindi natin pwedeng galawin yung mga yan kasi kumpleto na rin sila di ba? Iyon ang gustong mangyari ni Tatay Digong. Gusto niya, sige magtulungan tayo kaso habang nagtutulungan tayo, nagpapalakas kami. Darating ang oras na ika nga magiging pares na ang playing field. Malakas na kami, kumpleto na kami sa gamit. Hindi nyo na pwedeng gawin sa amin yung pambabraso na yan. Doon na tayo magkakaalam. Yun ang strategiya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba? Hindi yung tipong anak ng tokwa, puro tikbalang, manananggal, tik-tik at mga duwende ang ating mga panlaban sa kakayahan ng China. Mauna ka doon, Senator Risa, ayoko dyan. Pero hindi ibig sabihin, hindi ko mahal ang Pilipinas kung di ako sasama sa mga kalukuhan nyo na yan. Mahal na mahal ko ang bansang Pilipinas. Mahalo natin. Kaya nga, pang-ending nga natin, mahalin natin ang Pilipinas, di ba? Kay VP Sara yun. Pero balita ko, meron ng ibang gumagamit ngayon. Syukran naman ata yung banat. Okay yan. Di ko alam ibig sabihin. Ba yung ibig sabihin ng syukran? Pero tayo, VP Sara, mahalin natin ang Pilipinas. Tuloy VP. Kaya malinaw na lahat ng ito ay isang uri ng harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment ng grupong akbayan. Hindi malinaw kung ano ang ipinaglalaban nila para sa kaayusan ng bayan, pero napakalinaw ng kanilang pamumulitika at pagpapahirap sa usaping diplomasya ng ating bansa. Sa huli, ang tunay na laban ay hindi lamang laban ng iisang tao o iisang grupo. Ito ay laban para sa katotohanan at sa dangal ng ating bansa. Naway magsilbi itong paalala sa ating lahat na ang kapangyarihan ng impeachment ay hindi dapat ginagawang sandata ng politika, kundi isang banal na proseso para sa hustisya at pananagutan. Sapagkat kapag nanaig ang abuso, ang tunay na talunan ay ang sambayanang Pilipino. Syukran. Palakpakan natin itong si Vice President Sara Duterte. Ibang klase talaga itong si VP. Saludo VP talagang mahal na mahal natin ang pamilya Duterte. Talagang hindi tayo mababayaran na kung ano pa bang
halaga para talikuran ang pamilya na yan dahil sa ating nakitang sakripisyo, pagmamahal at talaga naman dedikasyon sa trabaho ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Palakpakan ulit natin ang mga Duterte. Dahil dyan, siyempre, alangan naman, di ba? Mga magkakasabot yan Pagkatapos nung natin pinakinggan itong si Risa Hontiveros, Joel Chua naman ho tayo. Joel Chua, interview ho nitong si Manong Ted. Pakinggan ho natin kung paano nila, babaloktutin ang, paano nila bubisitin ng ating mga kababayan na huwag tayong magalit. Hindi ko sinasabing huwag kayong magalit kay Bibi Sara. Hindi ko sinasabing gano'n. Kung gusto nyo na, sarili nyo yan. Kaso pinapakita natin dito yung panluloko ng gobyerno na to sa sambayan ng Pilipino. Hindi ho nila yung magnifying glass na ginagamit nila dito sa impeachment kay Bibi Sara. Anak ng tokwa, doon sa trilyon na ninakaw sa kaban ng sambayanan sa pamamagitan ng mga anomalyang flood control. Nakapikit ho yung mga walang yan. Nakaganyan ho si Joel Chua, Risa Hontiveros, kahit na mali-maleta na ang dinideliver sa Forbes Park, bilyong piso na ang nawawala sa kaban ng bayan. Bilyon hindi daang milyon, bilyon. Nakapikit lang ho itong mga siraulo na to, nakaganyan ho. Diba, mga yung nila, yung pagiging obsessed nila kay Bibi Sara, hindi na ho natin malaman. Crush nyo ba siya? Nalilito ba kayo sa pagkatao nyo pag nakikita nyo siya? Mga walang niya kayo. Rekta ho tayo kay Manong Ted Gang. The presence in our program this morning, though through phone only, the representative of the 3rd District of the City of Manila, the Honorable Representative Joel Chua. You have the floor, sir. The joke lang. Joke lang. We're now calling Congressman Joel. Dito ho sa naging hatol nila sa pangalawang impeachment complaint specifically po na inihain nga at endorsed by Makabayan at ito nga po yung reklamo ni former Representative Liza Masa. Magandang umaga po, Kong Joel. Magandang umaga po, Manong Ted at DJ Chacha at lahat po na yung taga-subaybay. Salamat sa panahon. Kong Joel, bagamat tapos na po ang botohan kahapon nga at nanaig po yung maraming boto po na walang sustansya ang ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. Pwede ba ho lamang namin malaman ano ang pinagbasehan ng komite para agad sabihin na walang sustansya yung pong mga reklamo, partikular nga po yung sinasabi tungkol doon sa unprogrammed appropriations at maging doon sa mga allocables na issue po laban sa Presidente? Unang-una, Manong Ted, basahin po muna natin kung ano po yung charge na kanilang inakusa sa ating mahal na Pangulo. Masabi po dito, Respondent President Ferdinand Bongbong Romualdez Ito na, Marcos, mag-aabogado na itong si Joel Chua para dito kay Bangag. the trade public trust by abusing his constitutional and statutory discretion to solely authorize the release of unprogrammed appropriation. Dito po, nire-recognize po nila na yung pong discretion ay base po sa Constitution at batas na ibinigay po sa Pangulo. So kung titignan po natin, ano po yung inaakusa po nila, yung paggamit po ng unprogrammed appropriation. Ito pong unprogrammed appropriation ay wala pa naman pong batas na nagsasabi na ito po ay bawal. In fact, since 1980, Di ba dinesisyon na ng Korte Suprema na unconstitutional yung yung idineklara ng unconstitutional? Di ba pagka lumabas ang decision sa Korte Suprema, automatic na yun napapasama sa mga batas natin? Ano ba pinagsasabi nito? Di ba meron ganun? Kung correct me if I'm wrong alam ko meron ng ganun na dineklara ng unconstitutional ang unprogrammed appropriation na yan. Hindi pa ba? Hindi pa ba? Dapat ideklara na. 89 po, lahat po ng mga naging administrasyon, lahat po yan may unprogrammed appropriation. So, dito po, sa ating pong sa diskusyon po namin dito po papasok yung tinatawag natin Doctrine of Operative Fact. Ano po ang ibig sabihin nun? Ang Doctrine of Operative Fact, ibig sabihin po niyan, hindi po pwedeng managot ang isang tao kung hindi pa naman po itong dinedeklara na illegal. Sa ngayon po, yung legality po ng unprogrammed appropriation ay nakabinbin pa po sa Korte Suprema. In fact, nung panahon po nung dating Pangulo, si dating Pangulong Pinoy, kung maaalala po ninyo, dineklara pong ang DAP
ay unconstitutional. Pero hindi naman po siya nanagot nung ito po ay nagamit nila. Opo. So yun po ang naging basehan po nito. So okay lang, sa tingin nyo walang pananagutan si Marcos Jr. sa pagpirma niya ng mga pondo na yan. Gayong malinaw yung mga ebidensya na talagang inabuso at pinagati-atian ng mga walang yang magnanakaw sa gobyerno. Okay lang yon. Hindi natin ika nga ang tawag dito, walang kasalanan si Marcos Jr. kahit siya ang may last say diyan sa mga pondo na yan. Ngayon, winalanghiya nila, wala siyang kasalanan. Anak ng toko, parang ang labo naman ata noon. 'Di ba? Ang labo naman ho ata noon, Congressman Joel Chua. Ang alam ho natin dito, hindi lalabas yung pondo na yan kung hindi niya pinahintulutan. Ngayon, sa paglabas ng mga pondo na yan, biglang merong mga ganyang klaseng bulilyaso. Kung nagkabulilyasuhan dahil hindi pwede dinideklarang unconstitutional o hindi labag sa batas, wala siyang kasalanan. Eh di palakpakan natin yung mga siraulong congressman. Diba? Ang labo ho nun. Ang labo yun. Ikaw may binaboy. Hindi lang ng 2025. Mula 2023, binababoy nila yung pondo na yan. 2024, sinabi mo na 5,500 flood control. Pinirmahan mo pa rin ng iyong 2025 gayong masyado nang obvious na ang daming nangyayaring lokohan dito sa mga project na to, dito sa mga pondo na to. Pinirmahan mo pa rin yung 2025, absuelto ka pa rin, ganon. Kayo na hong balang humatol dyan. Ngayon kung papaandaran tayo ng mga legal na mga dahilan itong si Congressman Joel Chua, ayaan na ho nating humatol dyan ang ating mga kababayan. Kasi yan ang kinabubuwisit na sambayan ng Pilipino. Masyado ng obvious na may pag-abuso pero pilit pa rin pinagtatakpan ng mga siraulong congressman. Diba? Sino yung mga siraulong congressman? Di ko alam. Kasama ba dyan si Congressman Chua? Kayo na kung balang mag-ano dyan. Pero basta alam ko, marami siraulong congressman. Pero masasabi ko lang dito kay Congressman Joel Chua, hindi naman siguro siya kasama. Pero ayaan na natin humusga dyan, humatol ang ating mga kababayan dito sa PHP. Opo. Ilan ho ba itong ilan ho ba ang kanila pong complaints, kumbaga? Kung doon po sa unang yun. Tatlo po. Opo, sige. Yung pong pangalawa, Congressman. Yung po yung pangalawa po. Actually, yung una po, medyo speculative dahil sinasabi po nila, ito po yung una po nilang sinasabi, in-institutionalize po yung systematic scheme of corruption sa pag-a-adapt and implementation of baseline balance managed parametric formula o yung BBM parametric formula daw. So, dito po, sinasabi po ng mga kasama po natin na purely speculative dahil wala naman po silang maipakitang ebidensya kung paano po dito. Ang naging battleground po dito yung ikatlo. Dahil yung ikatlo po, ito po yung dito po yung direct personal involvement in budgetary insertion and kickback scheme. Okay. So tatlo po dito yung kanila pong ipinresentang ebidensya. Unang-una po yung Cabral file. Yung pangalawa po, yung testimony ni Yusek Bernardo. At yung ikatlo po, yung confession po ni Saldico. Now, doon po sa Cabral files, obviously, hindi naman po ito po pwede magamit dahil unang-una po, hindi po ito na-authenticate. At yung tanging makakapag-authenticate lamang nito ay yung mismong si Yusek Cabral. Opo. Yung pangalawa naman po, dun sa statement po ni Yusek Bernardo, dito po, kung makikita po natin, wala rin pong tinatawag na nexus o yung direct connect sa ating presidente. Hindi naman po binanggit ni Robert Bernardo sa kahit na anong testimony niya na siya po ay nakapag-deliver. Now, dito po yung statement po ni Saldico. Ito po sa tingin namin ang pinaka medyo mabigat po. Now, tingnan po natin kung paano po ang requirement ng substance. Sa sufficiency in substance. Ang sabi po dito, sa rules po namin sa Section 5, nakalagay po dito, the requirement of substance is met if there is a recital of fact
constituting the offense charge. So ang ibig sabihin po dito, dapat po yung recital of facts, yung kwento, kailangan pag binasa mo, nandoon na yung offense charge. Now, sa section 3 po nakalagay, the impeachment complaint is verified by an affidavit that the complaint has read the complaint and that the allegation, ito na po yung offense charge, therein are true and correct of his first, number 1, kailangan itong allegation based on personal knowledge, and number 2, based on authentic record. Okay. Eh dito po sa sinubmit po nila, plainly yung video na hindi naman po authenticated at wala rin pong affidavit. Yun po yung naging talakayan po, yun po yung mga naging basis po kung bakit ganun po yung naging desisyon po sa pag-assess po kung meron pong substance. Kasi ito pong personal knowledge or based on authentic record, nung kumaalala po ninyo nung Lunes, ito po ipinagbotohan po namin. Kung ito po ay isasama dito po sa pagdedetermine ng form and substance. At dito po, nagkaroon ng botohan, halos tikit nga po yung botohan kung maaalala po ninyo. Hindi ko po maaalala kung parang 24-21, parang ganun po kadikit. At ang nanaig po, na isama dapat, kailangan po may personal knowledge at saka based on authentic record. So kaya po kami nag-arrive dito po sa ganitong conclusion. Opo. Nakailang botohan ba ito bago po magkaroon ng final votation? May ganun din pong issue kasi, Congressman. Bali, dalawa po kasi ang botohan. Yung una pong pinagbotohan namin, yung boto tungkol kay De Jesus. Dito po, medyo malayo po talaga yung naging botohan dito. Parang 42 ang naging boto, isa po ang kontra at 3 abstention sa kay De Jesus. Opo. At dito naman po sa motion ni Congressman Erice, 39 po yung nakuhang boto na walang substance. 7 ang bumoto na may substance at wala pong abstention. Opo, opo. Congressman, sorry po, no, just to ask it directly, may timetable ba ho ang Committee on Justice dito? Kasi ang claim po ng mga complainants dito, sana man lang hindi minadali at during the deliberation, hinayaan din po muna yung pong mga maaari nilang i-present na karagdagang pong testimonya o ebidensya, kumbaga. Para bagang hinabahabaan pa po yung preliminary investigation, parang ganun po, Congressman. Ano po sa inyo po doon? Actually, sa kanila po yung pinakamahaba dahil sila po nag-participate din po doon po sa 3 araw po kasi ito ginawa. Nung first day po, doon po namin dinetermine yung form. Nag-participate po lahat sila. Opo. At bumoto rin po sila doon na talagang may sufficient po informed vote sa De Jesus at saka dito po sa Masa. Nung Tuesday po, tinakil po namin in particular yung kay De Jesus lang. Kung titignan po ninyo, 5 po yung grounds dito po kay De Jesus. Pero mas maiksing oras lamang po itong tinalakay. Opo. Dito po sa ito pong complaint kay Masa, buong Wednesday po namin itong tinalakay. At dito po ay halos 5 oras po kami o 5 oras mahigit po kami nagtapos. Opo. At hindi naman, nung nandoon po kami, hindi naman po sila kumontra. In fact, nakipag-ano pa po sila sa botohan. Opo. At Opo. in fairness naman po kay Chairman, lahat po binigyan ng pagkakataon na makapagsalita. Opo. Sige po. Anyway, ito nga po ay tapos na at dadaan na lang po sa plenaryo, kumbaga for confirmation dito po sa naging hatol ng Committee on Justice. Yun hong naging mode nung panahon ni VP Sara, although second ito yung fast mode, pero doon nakapagbuo na kaagad kayo ng articles of impeachment. Yun ho bang sinasabi nyo na requisite dito po sa mga sa section 3 na ito, nagampanan po nyo yun doon po sa articles of impeachment na iyon, sir? Doon po kasi doon sa po ni VP Sara, doon po yung sa bio 1/3 sa second mode po yun. O nga po, opo. Opo. Pero yung pong Opo. So, lahat yung naman requisite po yan, Opo, go ahead, sir.
Opo, kasi po, unang-una po, kung titignan po niyo yung grounds doon, yung po mga tinalakay po ng mahaba, lengthily, sa committee ko po mismo, sa good government. Yes. Kaya masasabi po natin, may mga personal knowledge po kami, kasi po mismo may personal knowledge, at yung mga dokumento pong hawak namin, based po sa mga dokumentong sinabmit ng COA. Opo. So yun ang kumbaga ho, kahit na ho, yung mode na iyon, yung second mode, ano po, no? Dito po, ito po ay compliant doon sa sinasabi po ninyo, no? Na dapat po yung pong complaint is verified, no? At saka yung complainant po ay merong personal knowledge. Yes, opo. And based on authentic record. Opo. Sige po. So sir, bagamat ito ho nga ay declared unconstitutional po ng Supreme Court, no, yung nangyaring impeachment kay VP Sara, dito po hindi sa pinangungunahan po natin ang mangyayari, pero kung ito po lang the same complaint, no, ang ihahain ngayon po sa nahihain na dito po sa committee sa tanggapan po ni SecGen and eventual referral nga po, can we safely say na yang compliant na yan dito sa requisite na ito? Compliant po to dahil lahat naman po ng proseso at nakalagay po sa rules, sinunod po namin. Ito yung impeachment complaint laban kay VP Sara. Sa akin pong paniniwala, compliant po. Opo. Sige Kasi po. kung titignan po natin yung sa Supreme Court, ang naging issue lang naman po doon is yung initiation. Technicality, hindi naman po yung substance. Oo nga po. Yung initiation, ano po, yung hindi agad na i-refer ng SecGen. Yung 1 year bar rule, doon po nagkaroon ng diferensya. Ng issue. Opo. Sige. Opo. Sige. So, kung yung pong inyong impeachment rules ba, at paano? Kasi sinasabi, mag-a-adjust daw po kayo. Meron ba kayo pinag-uusapan na ngayon sa komite? Hindi pa po namin napag-uusapan kasi naman po Ito na. Pa-virgin pa itong si Joel Chua na mahilig sa pink na damit. patungkol sa second mode. Yung naging desisyon ng Korte Suprema. Anak ng tawa, baka December pa lang, pinag-uusapan nyo na yun. Kung talaga Joel. So, insofar as yung first mode naman po, sa amin pong paniniwala, hindi naman po ito makaka-apekto. Opo. Okay, if you read the Supreme Court decision, hindi ba yung second mode binago nila, right? Dati-rati po kasi yung second Yung mode. calendar days. Opo. Yung second mode kasi po sinasabi dati ng Supreme Court, dapat pa rin hindi po ito ma-transmit kaagad kahit na meron kang 1/3 votes, di ba? Kailangan pa ng hearing, right? Parang ganun po yung lumalabas. Opo, So parang, at saka dinagdagan po nila ng mga ibang interpretation, pati po yung pagbilang po ng calendar days, nag-iba na rin po. Opo. Pero may sinasabi Supreme Court ngayon, kahit na makabuo kayo ng articles of impeachment na endorsed po by minimum 1/3 po ng member ng House, prerogative pa din ng Kamara to conduct the corresponding hearing para mapakinggan yung panig ng impeached official. Tama po kayo. Opo. Sige. So sa puntong yun hong word na prerogative, paano kaya yan? Hindi naman po optional. Hindi naman Opo. po yun mandatory. So, ibig nga. sabihin optional po sa amin yun. Opo. Optional. Who will decide? Ito baka doon naman kayo Yung technical. House po. Ha? Yung House po ang magdidesisyon. Opo. Kung yun ay amin pong tatahakin. So in other words, you need to vote on it? Well, kung ganun, doon po pupunta, yun po yung gagawin namin. Di ba? Kasi ngayon pa lang po siguro maganda pag-usapan na yun. Kasi paano kung meron na naman pong kumontra dyan at sabihin, sinasabi dito hindi optional. Pero kami, nag-motion kami na pagbotohan natin ito. Di ba? Baka maging komplikasyon na naman po yun. We will cross the bridge when we get there po. Yan sinasabi natin Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas. Abangan nyo mga kababayan yung kaso nitong si Risa Hontiveros. Kakasuhan na ba? Balita ko kakasuhan na daw itong alin na to o ethics complaint lang. Mamaya pag-usapan ho natin yan. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Kung gusto nyo panurin yan, punta lang ho kayo dyan sa 105.9 True FM.
Malinaw natin, Pilipinas.